Sa puntong ito ay makakasama naman natin si Agriculture Assistant Secretary Arnel De Mesa tukol pa rin po sa issue ng mataas na presyo ng baboy at iba pang mga issue. Magandang tanghali po, Asek. Asek? Asek De Mesa. Magandang tanghali, Joby. Magandang tanghali sa lahat na nakikinig at nanonood. Magandang tanghali. Asek, kanina may mga kausap kami from the industry tungkol doon sa pagtaas nga po ng presyo ng karning baboy mula doon sa farm gate price at kung ano yung talagang binibenta sa merkado. Tinitingnan na po ba ninyo sa DA kung ano yung mga posibleng dahilan kung bakit gano'n naman po kataas kumpara doon sa farm gate price yung presyo ng karning baboy sa merkado? Yes, Joby, nakamonitor kami dito. At kung titignan natin, yung farm gate price ng baboy ngayon, nasa mga 210 hanggang 220. Ang average nito, mga nasa 215 pesos. At kung papatungan ito, bali, mga 3 patong hanggang makarating sa ating mga pamilihan, on average, mga 100 to 120 pesos. So, dapat lalabas niyan yung ating sabit ulo na sa mga 350 hanggang 360. So, yung presyo ng kasim nasa mga 350, 340 at yung ating lempo ay 380. May namomonitor kami na 420 na lempo. Pero ito ay sa mga very limited na palengke. Isa o dalawa lang yung nakita namin. At yung prevailing prices naman ng liempo ay nasa 380 pesos, which is within doon sa dapat na presyuhan ng baboy. Asek, if ever lang na talagang meron kayong nakita at na monitor or maski talagang nakita at nahuli na nananamantala, ano po ba yung consequence para sa kanila? Ito ay kino-coordinate natin sa Local Price Coordinating Council kasi sila yung may pangunahing responsibilidad para tingnan ito bagamat kami ay nakikipag-ugnayan sa kanila, of course. At sinasabihan din natin yung mga tindero na mananamantala dito sa pagtaas ng presyo na hindi naman dapat. Asek, kanina may mga nakuha kami sa unang interview namin ng mga suggestion kung paanong maiwasan itong mataas yung from farm gate, tapos pag nakarating sa merkado, yung sobrang taas na patong. Given naman na meron talagang patong, ang sabi kailangan bawasan yung steps before makarating sa merkado. Yun ba yung practical way of solving this problem, Asek? Yun yung practical way na mapababa natin yung number noong tinatawag natin na nag-handle noong karning baboy, yung tinatawag natin sa supply chain natin. Pero bukod dito, kailangan ding masigurado natin na maayos ang supply. So, ang unang hakbangin dyan ng kagawaran ay masigurado na sa loob ng madaling panahon ay magkaroon agad tayo ng bakuna sa African swine fever kasi matagal na itong problema natin. So patuloy yung pakikipag-ugnayan natin sa FDA para masigurado na hopefully within the year ay mailabas agad yung bakuna laban dito sa ASF. Ito yung pinaka-agad na pinatututukan ngayon ni Secretary Sularo. Lipat po ako ng topic, Asek De Mesa, dahil kakatapos nga lang pong manalasa ng bagyong Aghon. At sa initial report po na baka meron na kayong hawak, gaano nga ba kalawak yung naging pinsala nito sa ating agrikultura? At kung meron man at ganun man kalawak, ano po yung assistance na inyong pinaghahandaan? Joby, ngayon ay ongoing yung ating validation, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at ang ating regional field office dahil hanggang sa ngayon, may mga areas pa rin na under typhoon signal warning at hindi naman tayo basta-basta nakakababa pag may mga ganitong insidente pa. So, ongoing yan. As soon as makakuha tayo ng initial report, ang tinamaan practically ay itong Eastern, Central at saka Western Visayas na tinahak itong bagyo hanggang dito sa may Calabarzon at Bicol area. Asek Arnel, kakamusain ko lang yung supply ng bigas sa ating bayan, kung meron kayong update tungkol dyan. Yung sa bigas naman ay maganda yung supply natin.
bagamat bumaba ng 100,000 metric tons yung production natin noong first quarter from 4.78 to 4.68 million metric tons compared to the same period last year. Yung import naman natin ay nasa 1.1 million metric tons at end quarter 1. So yung ating total surplus by the end of first quarter ay more than 2 million metric tons, which is good for another 66 days na supply natin. So wala tayong problema in terms sa supply natin, Joey. Okay, that's good to know, Asik. Pero kamakailan lamang ay nalagay tayo sa report. Nananatili tayong world's largest rice importer. Sabi nun sa report na atin nakuha sa research, Asik. Pero should we take this as a negative or paano ba natin to i-handle para dahil tayo talagang large consumer talaga tayo. So kailangan nating tignan kung ito ba ay negatibo ba itong ganitong tag para sa atin. Jobby, una ito, we take that as a challenge kasi kailangan pa rin natin talaga naman mag-import dahil kulang pa yung ating production to meet yung lumalaking populasyon ng ating bansa. Bagamat nabanggit na rin natin dati na yung projection naman ng USDA ay nagbabago. In fact, last year, ang projection nila na total imports natin ay 3.9 million metric tons. Pero dahil nakapagtala tayo ng magandang production last year of more than 20 million metric tons, yung total lang na na-import natin was registered only at 3.6 million metric tons. So, nito mga unang bahagi ng taon, ang sabi ng USDA ay aabot hanggang 4.1 million metric tons yung ating i-import, pero binabari nila up to 3.9. So, nag-a-adjust naman yung kanilang projection. Depende kung ano rin yung nangyayari sa atin. Okay, maraming salamat. Department of Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.